Nagsisimula ang pelikula sa isang bilangguan kung saan ang isang pulis na nagngangalang Green ay naghahanda ng kanyang sarili na maghatid ng pera sa isa sa mga bilanggo na nagngangalang Balam. Si Balam ay isang high-profile na bilanggo na itinago sa isang hiwalay na bilangguan na pinaglilingkuran ng mga personal guard at may akses sa marangyang pasilidad. Sa kabila ng pagiging nasa kulungan, si Balam ay kayang patakbuhin ang kanyang mga negosyo, sa pagbebenta ng droga, mga babae at pagpapadala ng mga iba't ibang armas. Si Balam ay nananatili sa bilangguan dahil pakiramdam niya ito ang pinakaligtas na lugar kung saan hindi siya maaaring salakayin ng kanyang mga kaaway. Sa susunod na eksena, may dumating na mga bagong bilanggo at inihayag na sila ay mananatili sa parehong gusali kung nasaan si Balam. Sa mga bilanggo na ito, mayroong isang dating pulis na nagngangalang Jack, na inakusahan ng pagpatay sa kapwa pulis na naka-duty at pagnanakaw sa isang bangko. Ang pulis na si Green ay pinahinto si Jack bago pa siya makapasok sa kanyang nakatalagang selda. Sinaktan niya ito ng paulit-ulit at pinagalitan dahil sa pagpatay sa isang opisyal at binanggit na hindi siya mabubuhay ng matagal sa bilangguan. Pagkatapos, ang eksena ay bumalik isang linggo bago pagnakawan ni Jack at ng kanyang mga kasamahang pulis ang isang bangko. Lumalabas na ito ay isang plano upang makakuha ng sapat na ebidensya laban kay Balam at sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno na nagpapatakbo ng ilegal na negosyo sa kulungan. Matapos matagumpay na makuha ang ebidensya mula sa mga locker ng bangko, si Jack at ang kanyang mga kasamahan ay sinubukan na tumakas ngunit naabutan ng iba pang mga pulis. Sa barilan na naganap, ang mga kasamahan ni Jack ay napatay habang si Jack ay nakatakas at nakatakbo sa loob ng isang gusali kung saan hinahabol siya ng ilang opisyal. Nang papalabas na sana si Jack sa gusali matapos makipag-away sa ilang mga pulis ay nakita siya ng isa pang opisyal na nagbanta na papatayin siya. Pagkatapos ay humarap siya sa opisyal at tumalon mula sa gusali kasama nito. Sinadya niyang gawin ito sapagkat nakilala niya ang pulis na sangkot sa pagpatay sa kanyang asawa. Naunang bumagsak ang ulo ng pulis at namatay kaagad habang si Jack ay himalang nakaligtas sa pagkahulog. Pagkatapos ay iniwan ni Jack ang isang bag ng ebidensya sa labas ng apartment ng isang reporter na nagngangalang Trisha. Binigay niya sa kanya ang lahat ng ebidensya tungkol sa katiwalian at pagkakasangkot ng mga opisyal ng gobyerno kasama si Balam. Saka hiniling sa kanya na iulat ang kaso sa opisina ng abogado ng distrito. Kasunod nito ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan at si Jack ay nakakulong kasama ang isang preso na nagngangalang Silva. Maya-maya habang nanananghalian, ang pinsan ni Balam na si Simeon ay lumapit kay Jack at nagbabala sa kanya, upang ibigay sa kanila ang pera. Nang sinubukan siyang salakayin ni Simeon at ng kanyang mga tauhan ay inunahan niya sila sa pag-atake na naging sanhi ng pagkahuli ng mga gwardya kay Simeon saka dinala sa masikip na selda. Sa susunod na eksena, dinala si Jack sa isang lihim na bilangguan kung saan pinapahintulutan siyang makipag-usap kay Balam sa pamamagitan ng mga security camera. Binabalaan ni Balam si Jack na huwag makialam sa kanyang negosyo at binanggit na kung magpapatuloy siya, ay papatayin din siya katulad ng ginawa sa kanyang asawa. Gayunpaman si Jack ay hindi man lang natakot sa mga pagbabanta. Kinagabihan, ang tatlo sa mga tauhan ni Balam ang pumasok sa selda ni Jack at siya ay inatake. Nakakagulat dahil nagawang matalo ni Jack ang tatlo nang hindi man lang naiistorbo ang kanyang natutulog na kasama sa selda na si Silva. Sa kabilang banda, iniimbestigahan ni Trisha ang ebidensyang nakuha niya noon. Pagkatapos ng ilang paghahanap ay matagumpay niyang nahanap ang totoong pagkakakilanlan ni Jack. Kinabukasan, matapos makakuha ng sapat na mga ebidensya ay lumapit si Trisha sa District Attorney's Office na sinusubukan niyang makipagkita sa kanya ng personal. Ngunit sa kasamaang palad ay ipinaalam sa kanya ng receptionist na ang abogado ay abala sa sandaling ito na hiniling na iabot na lamang ang ebidensya sa kanyang katulong na si Mark. Gayunpaman si Trisha ay walang tiwala sa kanya at umalis sa opisina nang hindi binibigay kay Mark ang ebidensya. Sa sumunod na eksena ay makikita si Trisha na naghihintay sa abogado na umalis sa kanyang opisina upang makilala niya ito ng personal. Sa sandaling lumabas ito ay nilapitan siya ni Trisha at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa ebidensyang mayroon siya, laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno at mga opisyal ng pulisya. Nang marinig ito, ang abogadong si Johnson, ay ibinigay ang kanyang personal card at sinabing huwag magdalawang isip na makipag-ugnayan sa kanya kung kailangan niya ng anumang tulong. Kasunod nito, binisita ni Trisha si Jack at ipinaalam sa kanya na ginagawa niya ang impormasyong ibinigay nito sa kanya. Nang marinig ito ni Jack, iminungkahi niya na gamitin at pag-aralan ng maayos ang mga ebidensya at nagmadaling naglakad palabas.
Maya-maya ay binisita si Jack ng isang bilanggo na nagngangalang William, iminumungkahi niya na mag-ingat sa mga tauhan ni Balaam dahil sa pagsalakay kay Simeon dati. Bilang tugon ay ibinunyag ni Jack na hindi siya natatakot kay Balaam o Simeon at tinanong din niya si William kung nasaan ang selda ni Balaam. Gayunpaman ay ipinaalam sa kanya ni William na ang lokasyon ng detention cell ni Balaam ay isang lihim na kahit ang karamihan sa mga prison guard ay hindi alam ang tungkol dito. Sa susunod na eksena, ipinakita ang ilang mga eksena sa kulungan ng mga babae, kung saan dalawang babaeng preso ang nag-aaway. Habang sila ay nag-aaway dumating doon ang mga bantay at pinaghiwalay sila. Pagkatapos noon isa sa mga babaeng si Elena ay dinala kay Balaam na nakatakip ang ulo. Maya-maya ay dinala siya sa harap ni Balaam kung saan naroroon din si Simeon at ang iba pang mga bilanggo. Si Simeon at ang kanyang mga tauhan ay dinala dahil sa pangungulekta ng pera nang hindi nalalaman ni Balaam, at si Elena ay dinala doon dahil sa pambubugbog niya sa isa sa mga paboritong babaeng bilanggo ni Balaam. Pagkaraan ng ilang sandali ay inihayag ni Balaam na magbibigay siya ng $100,000 na premyo sa kung sino man ang makakapatay kay Jack. Pagkatapos ng anunsyo ni Balaam, agad na nagsama-sama ang mga bilanggo upang magtulungan na mapatay si Jack habang siya ay nakikipag-usap kay William sa labas. Gayunpaman ginamit ng dalawa ang kanilang husay sa pakikipaglaban at tinalo ang lahat ng mga bilanggo. Samantala, si Balaam ay nakatanggap ng tawag mula sa abogadong si Johnson na sinasabi ang tungkol sa ebidensya na hawak ni Tricia laban sa kanya. Nang marinig ito ni Balaam, hinimok niya si Johnson na patayin si Tricia at siya ang papatay kay Jack bago matapos ang araw na yun. Habang naglalabas si Jack, isang grupo ng mga gwardya ang dumating at inatake siya upang sila ang makakuha ng gantimpala mula kay Balaam. Noong una ay nabugbog nila si Jack gamit ang mga pamalo, ngunit nang maglaon ay nagawa niyang lumaban at natalo sila. Pagkatapos nito, lumabas na ng silid si Jack ngunit muling hinarap ng isa pang grupo ng mga bilanggo na handang atakihin siya. Bago niya labanan ang mga ito ay sinubukan muna niyang ipaunawa sa kanila na ang premyo ay hindi katumbas ng panganib na kanilang haharapin. Ipinaliwanag din niya na ang pera na inaalok ni Balaam ay magiging mababa kung hahatiin nila ito sa kanilang lahat. Dahil napagtanto na ang premyo ay hindi sapat para sa panganib na haharapin nila, ang mga bilanggo ay umatras at umalis. Samantala, si Tricia ay bumisita sa kanyang kaibigan na si Allison at sinabi ang lahat ng tungkol kay Balaam pati ang mga ebidensyang mayroon siya laban sa kanya kasama ng mga opisyal na nagtatrabaho sa kanya. Sa susunod na eksena, lumapit si Elena sa paborito ni Balaam na babaeng bilanggo na nagngangalangkat at humingi ng paumanhin sa pag-uugali niya noong nakaraan. Sa halip na tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad, si Kat ay nagumpisa na naman ng panibagong away at nagsuntukan sila. Matapos magkunwari na nawalan ng malay si Elena, dinala siya sa klinik ng bilangguan para gamutin. Sinuri siya ng doktor saka siya iniwan upang makapagpahinga. Sa oras na lumabas ang doktor, tinanggal ni Elena ang kanyang posas sa tulong ng isang paperclip at nagnakaw ng ilang alkohol at iba pang mga gamot saka itinago sa balding panglinis ni William. Pagkatapos ay kumuha siya ng pambukas sa kisame at pumuslit sa loob upang hanapin ang kwarto ng CCTV. Habang gumagapang sa kisame, siya ay gumuhit ng mapa at maya-maya lang ay nahanap na niya ang lokasyon ng CCTV. Kasunod nito ay nakabalik siya sa klinik sa tamang oras sa tulong ni William. Sa parehong oras ay binisita ni Tricia si Jack at ipinaalam sa kanya na nakuha na niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, pagkatapos ay tinanong niya din ito kung bakit niya pinatay ang kapwa niya opisyal. Bilang tugon ay isiniwalat ni Jack sa kanya na ang kanyang asawa ay pinatay ng mga tauhan ni Balaam at kasama doon ang pulis na yon. Sa sumunod na eksena ay nalaman ni Jack na si William ay hindi isang tunay na bilanggo kundi isang undercover na pulis. Dahil nalilito, tinanong niya si William kung gaano na siya katagal nagtatrabaho bilang undercover at sumagot ito na 6 na buwan na. Sinabi din ni William na ang pangunahing layunin niya ay ilantad ang mga tiwaling bilanggo at opisyal ng gobyerno na nagtatrabaho para kay Balaam. Binanggit din niya na si Elena ay nakikipagtulungan sa kanya upang maghanap ng iba't ibang ebidensya na nakatago sa loob ng bilangguan. Habang ipinapaliwanag ni William ang lahat ng ito kay Jack, ang dalawa ay biglang inatake ng iba pang mga bilanggo at isang away ang naganap sa pagitan nila. Nang maglaon ay dinala si Jack sa isang bartulina na inaakusahan na nagsisimula ng away, habang si William ay sinabihan na makipagkita sa warden na si Blaine. Dahil silang dalawa ay magkasamang nilabanan ang mga tauhan ni Balaam noon, nagbabala si Blaine kay William na kung gusto niyang manatili sa bilangguan bilang undercover, kakailanganin niyang magbigay ng malaking pera sa kanya.
Sa ibang lugar, muling sinusubukan ni Trisha na makipagkita sa abogado ng distrito ngunit ipinaalam sa kanya ng receptionist, na si Johnson ay abala sa pagdalo sa ilang mga pagpupulong. Doon ay bigla siyang nilapitan ni Mark at muling nagmungkahi na ibigay sa kanya ang ebidensya. Sa susunod na eksena ay dumating ang anak na babae ni Balaam upang bisitahin siya at sa kadahilanang ito ay pinalaya si Balaam mula sa kanyang kulungan at dinala papunta sa silid ng pagpupulong. Habang papalabas si Balaam sa kanyang selda ay napansin siya ni William at inutusan si Elena na simulan ang kanyang mga aksyon. Kasunod ng utos ni William, si Elena ay nagkunwaring nawala ng malay kaya binuhat ng isang gwardya palabas. Maya-maya nang siya ay dinadala na papunta sa klinik, ang gwardya ay inatake ni Elena at William. Pagkatapos ay palihim na pumasok si Elena sa loob ng CCTV room habang si William na nagpapanggap bilang isang gwardya ay tumungo sa control room. Kasunod nito, pinanood ni Elena ang monitor ng CCTV at natuklasan na papalabas na si Balaam sa visiting room. Saka naman binuksan ni William ang bartulina ni Jack at pinalabas siya. Pagkatapos makalabas ay sinalakay ni Jack ang isang bantay at isinuot ang uniforme nito. Agad na sinabi ni William kay Jack na tutulungan nila siya ni Elena sa pagpunta sa pribadong selda ni Balaam. Sinunod ni Jack ang mga tagubilin ni William upang makarating sa selda ni Balaam bago siya makabalik. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan ni Blaine at ng mga gwardya na may nakapasok sa CCTV room at habang sinusubukan nilang buksan ang pinto, nakapasok na si Elena sa kisame upang makatakas mula roon. Nang mapagtanto ni William na wala nang natitirang oras hanggang sa makabalik si Balaam sa kanyang pribadong selda, binuksan niya ang lahat ng mga pintuan ng selda upang magkagulo sa buong kulungan. Agad na lumabas ang mga bilanggo sa kanilang mga selda at nagsimulang salakayin ang mga gwardya ng bilangguan na nagpapahirap sa kanila. Nang makita ang kaguluhan, ang nag-aalalang opisyal na si Green ay sinubukan na tumakas ngunit siya ay pinigilan ni Jack at itinulak siya sa isang grupo ng mga preso. Sa parehong oras, sina William at Elena ay abala rin sa pakikipaglaban sa ilang bilanggo na umaatake sa kanila. Nang subukan ni Jack na puntahan si Balaam, nakasalubong niya si Simeon at nagsimulang mag-away ang dalawa. Kahit na gumagamit si Simeon ng kutsilyo at sinaksak si Jack sa kanyang tiyan, nagawa pa rin siyang talunin ni Jack at pumasok sa silid ni Balaam. Samantala, nakipagsabuatan na si Allison sa abogado na si Johnson laban kay Trisha na may planong patayin siya. Ngunit bago pa mabaril ni Allison si Trisha ay nailigtas na siya ni Mark na isa palang FBI agent. Dito ay nabunyag na si Mark ay nagpapanggap bilang assistant ng distrito upang ilantad ang masamang pamamahala ng abogadong si Johnson at iba pang opisyal ng gobyerno. Ang eksena ay lumipat sa kulungan kung saan nagtagumpay si William na patumbahin ang warden na si Blaine at ang iba pang mga gwardya ng kulungan. Sa wakas ay nagtagumpay din si Jack na mahanap si Balaam at nagsimulang labanan ang isa't isa. Sa lalong madaling panahon, si Balaam ay nakakuha ng kalamangan at napabagsak si Jack. Nang si Jack ay wala nang magawa na bumagsak sa sahig, naalala niya kung paano pinatay ni Balaam at ng kanyang mga tauhan ang kanyang asawa. Ito'y nagbigay inspirasyon sa kanya na bumangon na nagpapahintulot sa kanya na tuluyang matalo si Balaam at makaganti sa pagpatay sa kanyang asawa. Nang hindi nagtagal ay dumating ang SWAT team sa kulungan at nakontrol ang magulong sitwasyon. Nang tumahimik ang lugar, si William nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa kanyang tulong sa pagpuksa sa kriminal na grupo ni Balaam mula sa loob at labas ng bilangguan. Habang si Jack ay nagpapasalamat din sa dalawa sa pagtulong sa kanya upang makamit ang kanyang paghihiganti. Sa kalaunan ay inaresto ng FBI ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno at mga opisyal ng pulisya na napag-alamang nagtatrabaho kasama si Balaam. Natapos ang pelikula nang dinala ni William si Jack na may pangakong palalayain siya sa lalong madaling panahon. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!